Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So, andito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga katanungan na palaging itinatanong sa akin. So, priority ko po kayo palagi at hanggat kaya kong ibigay ang solusyon, ang rekomendasyon, ang remedyo sa bawat katanungan na inyong itinatanong. Okay, ginagawa ko po yun ng paraan para po sa inyo. Okay, so mga kamamay, ang dami ulit ng ating mga katanungan na dapat sagutin. Although isang araw lang naman tayong nagpahinga sa pagsagot o pag-upload ng video pero tambak ulit ang mga katanungan ninyo. So simulan na po kaagad natin ang ating sagutan para sa ganon, mas marami tayong mga katanungan na masagot. Isa lang palaging aking hinihiling mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga video, nakakatulong po yung mga recommendations ko para sa inyo, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kaagad ako sa inyo mga kamanok kasi malaki po yung may tutulong yan pagdating sa ating munting channel. Alright? So mga kamanok, ang una nating katanungan ay galing kay Mama Lamo 2. Ayan, so idol, ito yung katanungan mo. Good day po kamamay. Kamamay, paano po kaya ang gagawin ko sa stag ko na nawala ng boses kapag tumitilaok? Parang paus siya hanggang sa nawala na siya ng boses. Sana po matulungan niyo po ulit ako. Salamat po kamamay at God bless. Okay, so mga kamanok, kapag ganito po yung naging problema ng inyong mga alaga, ibig sabihin lang nito, nagkaroon siya ng respiratory disease. Pag sinabing respiratory disease, it's either yan po ay nagkasipon, nagkapisik, nagkahalak. Okay, yan po yung sipon na hindi nyo po nabigyan ng antibiotic agad, hindi nyo kaagad nagamot, napabayaan hanggang sa lumala po ito. Kasi po mga kamanok, ang pagkawala naman po ng boses o yung tilaok ng isang manok ay hindi po yan basta-basta nawawala kung simpleng sipon lang. Yan po ay napabayaan nyo. Hindi nyo po yan agad nabigyan ng antibiotic. Simpleng sipon, hindi nyo napansin. It's either simpleng sipon, hindi nyo agad binigyan ng antibiotic hanggang sa lumala, nagtagal. Okay? Yung kanyang respiratory system nang hina. Kung kaya't nagkahalak yan, baka nagkahalak na, hindi mo pa rin napansin. Kapag ganun ang nangyayari mga kamanok, nagkakaroon ng next chapter. Yung next chapter ng sakit. Lumalala ng lumalala. Kapag nawala na po yung boses, ibig sabihin, medyo lumala na po yung kanyang sakit. Halak na hindi na po nagamot. Halak na napabayaan na po talaga. Kapag ganyan mga kamamay, bibigyan nyo po yan ng declogging. I-check nyo po yung kanyang bibig, yung ngalangala, kung meron pa yung sipon o kung ano pa man. Pero kung napapansin po ninyo na wala na yung boses pero may tumutunog dito sa kanyang dibdib at sa kanyang likod, ibig sabihin, halak po yun. Okay, pagka ganun mga kamamay, lilinisin nyo po yung pinaka-trachea niyan. May butas po yun. Yung po ang inyong lilinisin. Kailangan linisin nyo po yun. Yung po yung may malagkit na laway na hindi po niya mailabas. At yun po ang dahilan kung bakit walang boses ang inyong mga alaga. Barado na po yun ng malagkit na laway. Yung pong aalisin ninyo, na ilalabas po yun. Yung pong butas na yun, dilinisin nyo po yun ng cotton buds na may Bactidol araw-araw kung napapansin nyo tumutunog yung kanyang dibdib at saka yung kanyang likod. At syempre, araw-araw din bigay natin ng antibiotic. Pwede kang gumamit ng Amtil, pwedeng Trifast. Okay? Sana makatulong mga kamanok. Okay? So bago tayo mag-proceed sa susunod na tanong, sa mga gusto pong mag-message sa akin ng personal o makausap ako at humingi ng tips kung tungkol saan pa man, okay, ilalagay ko po sa description ang ating Facebook page para sa ganon, dyan tayo makapag-usap ng maayos. Check nyo na po yung description nito para po sa ganon, makapag-usap tayo ng personal at makahingi kayo ng tips sa akin kung kinakailangan. Alright? So next question tayo. Okay. Ito naman po, galing kay Jenny Rose Karange. Ayan, so idol, may tanong po ako. Pwede po bang pagsabayin ang super vitamina at Voltflex? Sana masagot niyo po, idol. Okay. Si super vitamina po, yan po ay injectable supplements na makakatulong po sa sistema ng ating mga alaga para po makuha niya yung mga kakulangan na vitamina ng ating mga manok, especially yung mga B vitamins. Okay, B vitamins, yung mga B-complex, liver extract, yan po ang kayang ibigay ng super vitamina. So kapag medyo putlain yung inyong mga alaga, hindi ganun kaganang kumain, makakatulong po yan. So injectable supplements po, si super vitamina. Si Voltflex KQ naman is a food supplement, oral naman po ito. Oral. Magkaiba po sila ng paraan kung paano ibibigay.
Si Super Vitamina is injectable supplements. Ito po ay intramuscular. While si Volplex naman is oral. Sinusubo po ito, tabletas po ito. So po pwede po itong pagsabayin. Mas makakatulong nga po ito kung pagsasabayin natin kasi si Super Vitamina, bibigyan niya ng supply. Yung kulang na supply ng kung anumang vitamina na mula sa kanya papunta sa katawan ng inyong mga alaga. So yun po ay rekta na po yun sa bloodstream. Sabihin, halo na po kaagad yun sa dugo, mas mabilis po ang effectivity. Tapos, yung pagkain naman ng inyong mga alaga, mas maganda kung matakaw yung manok. Para sa ganon, diretso rin ang supply ng nutrients galing sa pagkain papunta sa sistema ng manok. Hindi naman kasi po pwedeng injectable lang ang ibibigay natin kasi hindi rin po yung gagana kung walang magandang supply ng pagkain. So si Volplex, makakatulong yan dumaigest ng maayos at makapag-supply ng iba't ibang nutrients sa buong katawan ng manok. Okay, while na tumutulong naman itong si Super Vitamina sa pag-reproduce ng mga bagong B vitamins. So yung combination na ganyan, Super Vitamina at Volplex, mas maganda ang kombinasyon. Mas maganda ang paglusog ng manok, mas maganda ang pagiging healthy ng manok, mas maganda ang katawan, mas maganda ang appetite, magandang kombinasyon po yan. Okay, kaya kung ako tatanungin nyo, Super Vitamina at yung Volplex, maganda pong pagsabayin yan o maganda po yung maging kombinasyon pagdating sa healthiness ng ating manok. Okay? So, next question po tayo. Ito galing kay Ami Omelda. Ayan, mega shoutout sa iyo, Idol. Idol, sa 10 manok, ilang part ang ibinigay o ang ibigay na fermented Jackie Oats? Okay, mga kamanok, mahalaga po na itatanong niyo po itong ganito. Hindi po tayo po pwede na basta na lang po tayo maghuhula-hula o magtatansya-tansya, tansyameter kung gano'ng karami ang Jackie Oats na ihahalo natin. Kasi po ang Jackie Oats, pag yan po ay napasobra ang halo po ninyo, maaaring mawala po ang timbang ng manok. Masyado po yung gumaan. Pag sobra naman po ang gaan ng manok natin, hindi rin po maganda. Okay? Tatandaan nyo yan. Pag sumobra ang gaan, hindi rin po maganda. Bulto nga ang katawan, hindi naman siya ganun okay, walang bigat. Ang sa akin, sakto lang. Hindi sobrang gaan, hindi rin sobrang bigat. Yung tipong, alam mo yun, maganda lang yung hipo niya. Kaya ang aking ini-advise sa inyo is 10% lang po. Kamamay, ganun nga po karami ang 10%. Ang 10% po kasi kapag nagbibigay kayo ng 35 grams is 3.5 grams. So equivalent po yan ng 20 pieces. Okay? So umpisa medyo hassle po itong gawin. Para lang po sa kaalaman ninyo, para po may idea kayo kung gano'ng karami ang 3.5 grams na dapat ibigay sa 35 grams. Ay po yan, 20 pieces po ng butil ng Jackie Oats. So umpisa bilangin nyo lang po muna. Pag nabilang nyo po kung gano'ng karami, sa unang tingin po ninyo, makikita nyo po kaagad kung gano'ng karami. Yung 20 grams. Konting-konti lang yan. Parang ganito lang po ng kutsara yan. Konting-konti lang po. Parang ganito lang po ng kutsara yan. Konting-konti lang yung 20 pieces. Okay? Kaya po masasabi ko na napakatipid at napakagandang gamitin ng fermented Jackie Oats. Kung 10 naman, kung 10 manok naman, madali lang po yan. Kung halimbawa may takalan po kayo, 9 na takal nung feeds na ginagamit mong pampakain sa kanila, then 1 takal po nung Jackie Oats. Ganun po ang 10%. Saka nyo po haluin, saka nyo po ibigay. Ganun lang po kasimple. Kung halimbawa naman, 2 lang, ang manok ninyo, 2 lang. Kung 35 grams, 70 grams, di po yan, 7 grams lang po ang kailangan nyong ibigay. O dapat nyong ihalo. Kung may timbangan kayo. Pero kung wala kayong timbangan, bilangan nyo ang butil, di 40 pieces. Ganun lang po kasimple. Okay? So, ganun lang po kasimpleng mag-compute niyan. Sana po nakatulong. Po? So, last question muna tayo. Galing kay Johnny Barnuevo. Ayan. Sir, ano po ang gagawin ko? Kahit empty na po ang balon-balunan ng manok, ayaw pa rin kumain. Wala naman po silang sakit. Okay? So, magtataka ka talaga, wala namang sakit tong manok na to. Wala namang laman ang butse. Bakit ayaw pa rin kumain? So, anong dahilan? Possible, mabagal ang panunaw ng manok. Testingin mong painumin ng tubig, baka uhaw. Pagka uhaw, possible yun ang dahilan. Pero kung umiinom naman siya, pero ayaw lang kumain, ang maganda dyan, i-fasting mo. Kamanok, anong mangyayari kung ipapasting ko? Tataas ang appetite ng manok. Tapos, ito, take note of this. Magbigay ka ng true grit o kaya naman buhangin. Magbigay ka ng buhangin sa kanya, yan ang tutukain yan.
Possible ang kulang sa kanya is yung natural nutrients kagaya ng mga batong ganyan. Yan po kasing mga bato-batong ganyan, yung mga butil-butil na ganyan. Tingnan niyo pag binaba niyo po sa lupa yan, tutuka-tuka ng mga bato. Kasi po kailangan po yun ng kanilang balon-balunan. Yun po kasi ang nagtitrigger sa manok para magutom. Okay? Yung tipong pag may bumagsak na pagkain doon sa loob ng balon-balunan na nandoon yung mga bato-bato na gano'n, yung po kaagad ang gigiling. Yung po kaagad ang alam mo yun, ang magpapagana ng sistema ng gutom ng manok. Pag yun po ay nabagsakan ng konting pagkain, gigilingin ka agad yun. Pag nagiling agad po yun, mawawalan po ng supply ng pagkain, magugutom ka agad yung manok. Magsisinkin sa kanyang utak na kailangan kong kumain kasi nakakaramdam ako ng hunger. Okay, pero kung wala yung mga bato-bato na yon, minsan nga po nawawala ng gana yung manok. Kaya maganda i-fasting natin, at the same time, bigyan na lang natin siya ng buhangin. Doon makukuha niya yung mga grits na kailangan niya. Yung mga shell ng mga kabibe, yung mga bato-batong maliit, makakatulong nga kasi yun pagdating sa kanilang panunaw, sa gizzard. Yun po ang pinakangipin ng manok para mag-trigger sa kanya yung gutom. Okay? So, kamanok, sana makatulong po itong simpleng mga tips na to pagdating sa inyong mga alaga. Alright? Sa mga gustong magtanong sa akin ng personal, nandyan lang po sa description ng ating, ang ating Facebook page. Okay? So, kita-kits. At huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ating video na to. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.